Alam niyo ba kung ano ang kinakain ng kambing? Ang kinakain ng kambing ay mais. Yes, hindi po yung bunga lang ng mais ha, pero pati po yung buong mais talaga. Mula sa tangka, yung stalk, yung dahon, pati na rin yung bunga, pati yung balat ng bunga. Lahat po yan ay pwedeng kainin ng kambing. Ito daw yung pinaka-the best na pagkain para sa kanila. Pero para gawin yan at makain yan, kailangan gilingin muna natin siya. Gilingin. Joke lang. Gagawa tayo ngayon ng tinatawag na corn silage. Silage? Social. Sa paggawa ng corn silage, pine-ferment o ibinuburo ang buong parte ng halamang mais. Ang unang proseso, shredding o paggiling ng mais. So, ito na yung mga nagiling na mga mais. Ang gagawin na natin ngayon ay i-imbak natin sila dito sa mga drum na ito para maburo siya. So, ang gusto po nating mangyari dito ay hindi po siya mabulok, pero maburo. Maburo. Or ma-ferment. Tama. At para po ma-ferment ang isang bagay, kailangan po meron siyang lactic acid. Exactly. Yung lactic acid na yon ay nabubuhay lamang kapag walang oxygen. Tama. Para ma-break down yung mga enzymes, yung mga sugars. Nagkukunyari lang ako, magaling ako sa science, pero hindi talaga. Nabasa ko lang rin po yun sa Google. Basta, kailangan daw siksikin. Sunod na step, pagsisiksik sa drum. Para matanggalan natin ng hangin, itong mga ito, kailangan siksikin natin siya. At ang paraan ng pagsisiksik dyan ay tatapakan natin siya. Kaya pala meron ditong pang ano. Wait lang. Wala! Ganyan. Yun. Hahawak dito. Tapos, tatalon-talon. Yan. Okay, yung marcha lang. Sisiksik ba? Oo, malaki na ibinaba niya. Ah, talaga? Oo nga, no? Mararamdaman medyo tumitigas. Parang workout pala to, ano, kuya? Exactly. Sa step na ito, sinisiguradong walang espasyong matitira sa loob ng drum. Posible kasing masira ng hanging maiiwan sa loob ang proseso ng pagbuburo sa mais. So, paano ko malalaman, kuya, na siksik na siya? Yung una mong pagtapak, medyo maluwag, then sumisikip. Pasikipin. Kailangan sumikip. Ayan. Iba na yung sounds niya, no? Kumakalabog na, no? Ah, may sound? Malalaman mong masikip na Tapa. tsaka siksik na kapag Pag matigas na siya. Sige. Ang dami namang sisiksikin. Matigas na, kuya. Okay na. Ayoko na. Kapag nasiksik na ang drum, ang huling step sa paggawa ng corn silage, pagsiseal nito. Binabalutan ng takip ng drum ng plastic tape. At saka ilalagay ang lock na gawa sa bakal. Makalipas ang 21 araw na pagbuburo sa corn silage, pwede na itong ipakain sa mga alagang hayop sa farm. Ito yung mga naburo na ng 21 days na silage. Buksan natin. Amoy ano, alak? Parang may suka na Tama. alak. Dahil may corn silage na tayo, pwede na tayong magpakain. Ipapakain natin to sa mga tupa or mga sheep. Ay, ang cute! Lapit lang po natin dito. Tapos, Yan. Tapos, hagis natin yung hagis lang doon. Yun. Ilan po ang sheep dito? May 170 ako, nandun pa yung iba. 170 ang mga sheep or mga tupa dito sa farm na ito sa Bacolor. Itong karne ng tupa, mayaman ito sa omega-3, vitamin B12, tapos hindi siya masyadong mataba, ano? Pero mas fatty siya sa kambing. Kaya masarap Mas fatty siya sa kambing. Steak. Kaya masarap siya. Masarap itong steak. Yes! Juicy. Ang sarap nito, lamb chops. Mukhang narinig ako ng cook ng farm, kaya ang next step daw namin, kusina. Sa kawali, magigisa ng bawang, sibuyas at luya. At saka ihahalo ang napalambot na karne ng tupa. Igigisa ito ng bahagya. Saka ito titimplahan ng toyo, paminta at oyster sauce.
Lalagyan din ito ng dahon ng laurel at suka. Pagkukuloy nito ng 5 minuto at saka dadagdagan ng lemon juice. Konting halo pa, pwede nang lantakan ang adobong tupa. First time kong kakain ng adobong tupa. Usually, yung lamb, alam ko kapag parang steak siya, ganyan. Pero ito, adobong tupa. Okay. Malambot na siya. At mabuti na lang na napakuluan ng maigi para malambot na siya. Actually, masarap tong pampulutan. Masarap na pampulutan. Yeah. Super lambot. Okay pala to ah. It's another way of cooking adobo. It's good.